Tela yan, yung mga pera-perasong tela. Ano, CB, customized CB natin. So alam nyo na, artist ako, ang target ko talaga dyan maging kakaiba. Of course nakita ko dahil dun sa Rouser, big tires. The tires are 110 sa harap, 130 sa likod. So yung big tires na yan, yan ang ano, yan ang nagpapamukhang big bike yung bike. Kasi every time na nasa labas ako, laging sinasabi ng mga tao, it's big bike, big bike. Sabihin na tinitignan nila yung tires para masabi nilang big bike. Not actually the engine, kasi yung engine naka-cover na. No? Of course this one, this seats looks radical, no? So 1.1 lang yan. Tank is original. Yung frame ng bike di nagalaw. Hindi nagalaw ang frame ng bike. Eksaktong eksakto yan, walang ginalaw sa frame, walang chinap-chap. So yung mga lights, tingnan mo, yung mga signal lights still the same. Tignan nyo yung likod, yung 130 oh. 130 sa CB110 is ano talaga, hindi na pwedeng lumuwag pa, look oh. Kung titignan nyo sa loob oh, wala na oh. Wala na, yung pilik mata ng butiki may ipit na oh. Wala na talaga oh. Tignan mo yung chain oh. Kahit yung kilay ng tipaklong hindi nakakasya. Ito of course SC Project, of course it's ano, no, imitation, because this is only 700. Ang SC Project is alam ko nasa 75k yan kung original. This is imitation dahil sa mga bata, ang sinasabi ng mga bata, bomba, bomba, sabi ng mga bata, ayan. Kung wala ka naman bubomba no, hindi sila maglulundag. Of course malaki butas niyan, pero itong nabili ko is with a silencer, dahil gusto ko rin naman sumunod sa batas. Pero kahit na with a silencer eh, may ano pa rin, may ingay pa rin because of its ano, its design no. Malabas talaga kasi dito sa area na to lumaki eh. Kaya kahit maglagay ka ng silencer dyan, may silencer nandito eh. Umabot na siya sa paglaki, tapos tinapalan ko pa nga yung gaps oh, just to keep it quiet. Pero of course pwede na yan sa mga bata, bomba. Ito isa from muscle era, yung mga ganyan, yung mga drag race na ano, may mga sponsors sila nung time ng mga 80s yan, 70s, 80s, may mga sponsor yung mga drag car. I think this one is from Honda Civic, yung kanilang ano, yung stance, Honda Civic stance scene. Of course this is, you know, German beer, Polaner, my favorite. So pag bumili ka ng ganyan, may silang mga cans na ganyan. So marami na ang pinagamitan yan sa mga bikes. And of course as you can see, yun lang. This is bobber, walang tapalodo. Hopefully magamit natin ito sa tambayan and sa gentleman's ride. Pero napansin ko nung kinalkal ko yung ano, yung clutch lining, parang ano, kasi kaya ako kinalkal yung clutch lining, nahihirapan siyang pumasok sa first gear no. So ang ginawa ko, binuksan ko yung clutch lining, nakita ko yung clutch lining maayos pa, mag-aayos pa, kagaya rin ang ipapalit ko. Kaya lang ipapalit ko aftermarket. So ang ginawa ko, sinauli ko. Ngayon napunta sa third gear, ayaw nang pumasok sa third gear, pumapasok na sa first, second and neutral. Napunta sa third gear, ayaw nang pumasok dun. So yun ang naging problema niyan. Sa bagay, okay din yun, para sobrang bagal mo talaga no. Tsaka palagay ko kailangan ko rin ng second gear to move these massive tires. Kailangan ko rin. Tapos sa likod is LED strips. Pero alam nyo naman, dahil ang kuryente ng Honda ay nagsasurge,
Pag kumuha ka sa makina ng Honda, kasi ang Honda habang binibira mo yung rev, gumagano yung ilaw. So it means nagsasurge yung kuryente. So kailangan ito ng regulator. Kasi maraming napundi. Buti na lang may isa pa ako. Kailangan niya ng regulator. Lalagyan ko ng regulator para hindi mag-surge. And of course, ang ilaw ko ito na lang. It's may halo naman siya. As you can see, maano naman siya, oh, maliwanag naman. And then pag mo, oh, maliwanag naman siya. Total, di ko naman siya talaga pambabiyahe ng malayong-malayo, kundi for tambay lang. Ito, bag na lang. Tinanggal ko na yung ano, tinanggal ko lang yung U-box para medyo old school ba. Tapos yun, oh, tignan nyo, walang LED kung hindi naka-on. Yun ang nangyari dyan. So sound check naman tayo. So yan yung sinasabi ko sa inyo, medyo maingay pa rin kahit may tapal. Yan siya. So as you can see, hindi siya masyadong clean, ano, kasi ang target ko rito as an artist, di ba, dahil may gallery nga ako and everything, ang target, look at the gayo, parang sa Mototown, no. Yung sinasabi ko sa inyo, yung ano, nauna pa ako sa Mototown gawin yan, eh, kasi parang may art na pag malaki siya is intimidating. So yung art na yon is like that. It's a 10-footer. Ito yung kapantay ng bubong. Matangkad siya, parang may pana sa dibdib. So bilang artist, hindi ako naghahanap ng cleanliness, no? Gusto ko lang maiba siya and maalala. Yun sa history, ganyan yung mga artist, gusto nila maalala sila, not actually to be the cleanest, no? And gumamit ka ng hindi conventional na parts. Like this one, this tin, ano, yung sa kotse to, sa harap ng kotse, yung sa hub ng front wheel yan, eh. And beer can, no? Beer can, tatapon na yan. So unconventional, yun ang gusto kong style sa pagiging artist ko. Hindi siya actually to be clean, but to be remembered. Oh, see? Alam niyo naman yung ano ko. Alam niyo naman yung motto ko ngayon. Art is to disturb the comfortable and comfort the disturbed. Lalim, no? So ibig sabihin, gagawa ka ng mga unconventional things to keep them thinking, no? Thinking, ba't mo ginawa yan, gano'n. But of course, this is all legal, ha? Wala akong ginalaw dito. Mga ilaw na ito, magana. Everything, busina. As in, ano, roadworthy talaga to. Except now, no? Kasi hindi ko alam yung dynamics ng mga kinabit ko. Pero dati, bago siya kinalas sa roadworthy. So that's the latest. That's the final, ha? That's the final na. Okay. Peace. Premium gear, premium gear.